Hello! Nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isasaalang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mo itong i-pause. Iniimbitahan ka naming tingnan mabuti ang bawat indicator ng korporasyong pinag-uusapan. Titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon Summit Midstream Corp, ticker, LALC. Ang pagsusuring ito ay batay sa data simula noong Marso 31, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya Summit Midstream Corporation na bibilang sa subkategory Outsource Energo, 64 na kumpanya ang lumahok sa paghahambing, ito ay napakakinatawan. Hanapin ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aaralan ay -6 sa 10 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng stock market sa amin sa pinagsama-samang, maaari naming tandaan na ang average na score para sa buong merkado sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa score na -6 na puntos para sa kumpanya Summit Midstream Corp. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Summit Midstream Corp. At pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Summit Midstream Corporation nagpakita ng pagbabago ng 22.1%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 1.6%. Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangan nating isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Summit Midstream Corp nagkakahalaga ng $0.67 bilyon. Na may subcategory market capitalization na $230 bilyon. Summit Midstream Corp ay may bahaging 0.24% at isa sa napakaliit na kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.36 bilyon. Na may subkategory na capitalization na $115 bilyon. Summit Midstream Corporation nagkakahalaga ng 0.31% bahagi. Na gumawa ng paghahambing ng mga pagbabahagi na inookupahan ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Summit Midstream Corp sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.24%. Ang halaga ng libro ay 0.31%. Na 5% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng nasuri na organisasyon ay nagkakahalaga ng $0.553 bilyon. Ang utang sa book capitalization ay umaabot sa 164.7% ng kapital ng kumpanya. Marka batay sa antas ng utang ng kumpanya, masama -1 puntos. Ang ratio ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Na may average para sa subkategory na 16.5 na mas malala kaysa sa average para sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, -2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $136 milyon. Ang mga inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Masama ito para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.6. Ang average para sa subkategory isa ay 60% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $430 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Na masama para sa mga prospect ng kumpanya.
Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang margin ay -31.6%, na may average para sa subkategory na 5.7%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 37.5%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.057%. Ito ay 416% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization, at ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse ng kasalukuyang halaga ng palitan ng kumpanya Summit Midstream Corp. Sa halip patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay $2,479,000 at sa subkategory ay mayroong $485,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 411.1%. Pagtatasa ng dami ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado na binawasan ng $478,200 na may average para sa subkategory na $29,300. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at performance ng kumpanya ay 1,601%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay $1,579,000. Ayon sa subkategory, $473,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 220%. Pagtatantya ng dami ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 0.6%, na may average para sa subkategory na 4.7%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Tagapagpahiwatig REHA 14 na nagpapakita ng antas na 29% para sa kumpanya Summit Midstream Corporation. Sa subkategory, ang RC level 14 na ay 49%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay pinahahalagahan ng mas mataas kaysa sa Summit Midstream Corporation. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $34.2. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $21.7. Ang dynamics ng kasalukuyang pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang negatibo 36%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na dati nang ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru, markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng kumpanya Summit Midstream Corp. Sistema ng impormasyon at sanggunian guru, markets, isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng sell trade sa presyong $34.21 kada share. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 30.25. Ang stop loss ay nakatakda sa 38.17. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ang order ay naayos ng nakapag-iisa batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Abril 30, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, YAS, ang magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito.
Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa kasalukuyang presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at sistema ng tulong mula sa Guru Markets.